Tuloy ang kasal. Yan nga ho ang nangyari sa magkasintahan sa Camarines Sur na gumamit na ng traktora bilang bridal car sa gitna ng masamang panahon. At sa Batangas naman, balde-balding isda ang nahuli sa dalampasigan ng Nasugbu matapos ang bagyong Paeng. Yan po ang unang balita ng host ng GMA Regional TV Early Edition na si Caitlin Revilla. Caitlin, good morning. Maayong aga, Connie. Patuloy na bumabangon ang mga kababayan natin sa mga probinsyang tinamaan ng hagupit ng bagyong Paeng. Matapos ang paghagupit ng bagyong Paeng sa lalawigan ng Batangas, maraming kabuhayan ang napinsala at nasira. Gaya na lamang sa Barangay Calayo na Sugbo, Batangas na isa sa mga lugar na dinarayo ng mga turista dahil sa mga premier beach at resort nito. Pero ilang araw matapos ang pananalasa ng bagyong Paeng, may biyayang hatid ang karagatan sa mga residente. Dami bangus, timba-timba. Balde-baldeng bangus naman at iba pang uri ng isda ang nahuli ng mga residente. Ayon sa opisyal ng barangay, madalas daw itong mangyari sa lugar matapos mangyari ang isang bagyo. Usually po pagkakatapos ng bagyo at nagbahaan, fish pond, ay may mga lumubog na fish pond o kaya may mga nakawala kaya po nakarating po dito sa Barangay Calayo. Ang mga residente, kanya-kanyang huli ng mga isda. Opo, safe yung pong kainin. Ang mga nahuling isda bukod sa pangulam, ibinenta rin ng mga residente. Kaya kahit paano raw ay kumikita din sila lalo na't naging matumal daw ang dating ng mga turista. Isang bagong silang na sanggol ang natagpo ang patay sa taniman ng tubo sa Barangay Nagasi, La Carlota City, Negros Occidental. Ayon sa La Carlota City Police, 2 trabahador sa kampo ang nakakita sa patay na sanggol. Hinanap daw nilang pinanggagalingan na masangsang na amoy at nakita ang isang plastic kung saan nakasilid ang sanggol na babae. So dito na nakita nila nga may isang plastic nga aras sa bato, natapukan sa inamon. Kaya lang yung muka, dito nakita nga ulo sang bata. Nakakabit pa umano ang umbilical cord nito. Agad nilang inireport ito sa barangay. Patuloy pang inaalam ng mga otoridad kung sino ang mga magulang ng sanggol. Binigyan ng disenteng libing ng barangay ang sanggol. Bago pa man mag-landfall ang bagyong Paeng sa Bicol Region noong nakaraang linggo, malakas na ulan at hangin na ang naramdaman sa iba't ibang lugar sa reyon. Hindi naman ito naging hadlang para sa ikakasal na sina Elalyn at Wenceslao. Pero naging pahirapan ang pagpunta sa reception ng bagong kasal sa Sitio Nierva sa Barangay Duran, Nabua, Camarines Sur. Maputi kasi ang daan kaya to the rescue ang kanilang traktora na nagsilbing bridal car. Masaya naman ang mag-asawa at patunay raw ito na walang problema na hindi nasosolusyonan. Isipan namin na gamitin yung traktor sa kaan. Yung ginawa namin sa pupunta sa bahay sa video para maging okay yung okasyon tapos di madumihan yung money ng unang mahabay. Connie, samantala dito sa Western Visayas, sisimula na ang paggawa ng Bailey Bridge sa Miagao, Iloilo at Bugasong Antique upang may pansamantala ng madaanan papuntang Antique. Ito'y matapos masira ang mga tulay sa mga naturang lugar bunsod ng pagragasa ng tubig baha dulot ng pag-ulan dala ng bagyong Paeng. Yan ang latest mula dito sa Iloilo City. Samantala sa mga kapuso natin sa Western Visayas, abangan ang GMA Regional TV Early Edition mamaya pagkatapos ng unang hirit. Connie? Maraming salamat, Caitlin Revilla. Kapuso, mauuna ka sa mga balita. Panoorin lamang ang unang balita sa unang hirit at iba pang award-winning newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lamang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad, maaari kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.